Hello po, good morning. Update po tayo dito sa tatlong units na ginagawa namin sa Phase 6. Tatlong row house po ito. Bali, nagkaroon lang po siya ng problema. Actually, itong week na to is nag-start na rin po kami. Kung tutusin, wala pa po dapat kami pwedeng galawin sa loob gawa ng paglalagyan din po kasi ng materyales. Pero since tatlong units to, yung isang unit po, yun po yung tambakan namin ng mga materials, mga tiles, etc. So, yung dalawang unit lang po muna yung gagalawin namin dito. So, bali po, yung problema is na-hold po kami. Na-hold po yung team namin. Ayan. So, bali po, ito po kasing unit ni ma'am is waiting pa sa permit. Siguro mga 1 to 2 weeks pa ng October ang release. So, kung hindi ako nagkakamali, ayan. So, bali nag-update naman kami ni ma'am kung kailan marirelease yung kanyang permits. So, pag low po kasi pwede nang galawin. So, explain ko lang po. Na-hold po kami kasi tinibag na po namin yung para sa CR po. So, gusto kasi ni ma'am maumpisa na po kahit paano yung loob. Pero sabi ko nga, yung tiling works, negative pa talaga yan. Kasi meron kaming mga tatanggalin, meron kaming mga ililipat. So, ang plano po kasi ni ma'am, yung pwesto po ng kanyang bathroom is baguhin. Ilipat po dito sa side na to. Ayan. So, sa interior, meron naman po siyang plano dito. So kami po as contractor, sumusunod lang po kami sa restriction, mga rules ni Lumina. At the same time, sumusunod din po kami kay client. So sabi ko ma'am, sige kung ano yung pwede namin galawin na doon, gagalawin na namin. So yun nga po, pinatibag na po namin to. Pinatibag na po namin. Akala po namin ni Ray walang magiging problema kasi loob lang naman. So kailangan po pala itong kuhanan ng permits o parang waiver, parang po, pipirma po tayo ng waiver, yun po yung sinabi. Pero sabi niya rin, kung sakali nga daw po meron na tong permits, may tarpaulin na dyan sa labas na nakasabit, siguro baka hindi na kami nasita. Kasi syempre, pag may permits ka, alam nilang mga tibag-tibag, di ba? So, ayun nga po, ako naiintindihan ko si Lumina. Naiintindihan ko rin yung may-ari. So, ang ano lang po namin, hindi ko naman masabing mali kami kasi first time po namin gumawa ng row house. So, hindi po namin alam kung ano po yung mga restriction about po sa interior ng row house kung wala pa po yung pinaka-permits. So, halos natanggal na nga po dito lahat yung ating mga semento. Ayan. So, dito naman po sa kabila, dito naman po sa katabi, so ito po siguro kasi yung nakita, siguro naisip ni Lumina, bakit may mga ganito, wala namang nakasabit na permits. So, naiintindihan ko rin po yun. So, minsan kasi, kailangan mo din intindihin yung mga bagay-bagay bago mag-react. Alam nyo po yun. So, ako as guard, halimbawa ako yung guard, napansin ko may mga debris dito. So saan to galing, diba? Kaya po, si guard is, nagtatrabaho lang naman sila kung ano po yung inuutos ni Lumina. So, ayun. Kinukonsider ko po yun. At, ito po yung pangalawang unit. Isa to na po sana yung ongoing namin na tinitibag today. So, na-hold po muna. Ayan. So, sasabihin ko lang po kasi ang pinaka-plano po talaga dito ni ma'am. Kadalasan yung bathroom is binumove papunta sa back extension o kaya binabago nila ng pwesto. So, ito po kay ma'am, bago po to sa renovation ng row house, ililipat po dito sa unahan. So, hindi pa talaga kami pwedeng mag-tiles kahit may tiles na kasi hindi pa namin nasi-set up yung bathroom dito. Hindi pa namin natitibag yung bathroom dito. So, pati nga po itong ceiling, hindi pa rin po namin to pwedeng galawin. Totoo lang. So, ayun, pasensya na mama kasi nakikita namin yung mga common sense na dapat hindi muna namin galawin talaga. Mauuna po talaga ang extension bago po talaga gumalaw dito sa loob.
So, ayan, kami talaga, ayaw din talaga namin ni Reyna lumabag o magkaroon ng violation. Kung meron man pong violation sa mga gawa namin is naka-client na po yun. Tsaka siguro kahit magtingin tayo ng record, karamihan po sa mga nagawa naming client is hindi na po sila nag-refund. So, ayun, iniiwasan po talaga namin magka-violation. Sa Lumina office, pasensya na po kasi sumusunod din po kami kung ano rin po yung gusto ni client. Pero ito, ayun, hinihingi ko po ng pasensya. Yun nga, akala kasi namin okay lang pagloob, magtibag-tibag. Pero naiintindihan ko Kasi kahit naman, sabi ko nga sa inyo, kahit ako yung guard, bakit may mga tinibag? So, question yon, lalo na kung wala pang permits. Ayan. So, ang permits mo parating na. 1 to 2 weeks na lang po siya. So, kahit po sariling unit mo na to, kailangan pa rin po talaga natin sumunod kung ano po yung mga rules and regulation po. Ayan. So, bali dito, ito naman po yung pangatlong unit. So, yung mga tinanggal po naming toilet bowl, ilagay na po namin dito para, kasi gagamitin pa po yan. So, ayan po. So, yung iba po dito, mga sinalo ni Ma'am na kahoy, andito na rin po siya. Tapos, andito na po yung pinadeliver ni Ma'am na tiles. Ayan po siya. Para po yan sa 3 units. Ayan. So, naka-ready na po siya halos. So, ito po yung pinaka-discarte namin. Yung isang unit po, gagawin po muna namin stock room. Bali, while natatapos na po yung dalawa, dito paunti ng paunti yung mga materialis. Para isang kuhanan na lang din po ng gate pass. Ayan. So, ulitin ko lang po, sa Lumina office, pasensya na po kasi, yun nga, first time po namin gumawa ng row house. So, hindi namin alam po ano yung mga restrictions sa loob. Ang alam po kasi namin is, okay lang kung interior. Pagdating naman po sa mga violation, admitted po namin na meron kami mga konting violation, pero yung po kasi yung instruction ni client and sinasabi po nila is kung magkaroon ng problema, nasa kanila po yung liabilities. Then, na-sacrifice na po yung kanilang tawag dito, construction ban. So, pasensya na po. Ayan. Kami gusto lang po namin magtrabaho ng tahimik, maayos. Ayaw po namin na magkaroon ng problema. Ayan po. So, pagdating po sa renovation, pagdating po sa mga materyales dito sa row house, si Ma'am po ang nakakaalam kung magkano po yung ibang tiles kasi siya po ang nag-order niyan. Ayan. Tapos, i-clear ko lang po pala lahat po ng pumapasok na materialis ng rehouse makeover is lahat po yung naka-gate pass. Ayan. Minsan po, hindi po namin nakukunan ng gate pass. Then, nakikiusap kami sa guard ng maayos. Pero pag nagpa-gate pass po kami, sinasama po namin yung nakuha na namin na or na-i-deliver na materials that day. Ayan. Ayaw din po talaga namin magkaroon ng problema. Kasi medyo ano tayo dito. Hello po, magandang hapon. Bale, ito na po yung hardware materials ni Ma'am dito po sa 3 unit niya sa row house. Ayan. So, andito po yung ating mga materials para po sa ceiling. Ayan. So, bali, partial pa lang po yung iba dyan. Pwede tayong pulangin, mga metal parings, 2 balde na flat, tapos 60 bags na tile adhesive, tapos skim coat po, tsaka insulation. Ayan. O, diba? So, bali, isasend ko na lang po kay Ma'am yung bank transfer para siya na po bahala mag-transfer kay hardware. Ayan po.
Hello po, good morning. Share ko lang po. So ito po yung mga tarpaulin ng ating mga projects. Actually, 6 to, yung 2 po na ilagay na po ni Ray sa mga units. Ayan po. So ito po yung sa row house ko, 3 units. Tapos ito po yung para sa phase 5 ko. Waiting na lang po itong mabayaran ng construction bond. Ito okay na po to. Pwede na po tayo mag-start. So nakaka-excite, kararating lang po nito kagahapon. Ayan no, meron pa nga siyang papel dito. So ayan, pag meron na po kayong ganito, ibig sabihin, pwede na po tayong gumalaw sa extension natin. Ayan. Ito po yung permits natin, tarpaulin na nirelease po ni munisipyo. Ayan. So, gumalaw ka sa harapan, sa likod, wala na pong problema kasi nga po meron na tayong permits. Then kailangan din natin sumunod sa mga rules and regulation po ni Lumina, yung mga sukat-sukat po, ayan po. So isa rin po sa kasama ng ating tarpaulin is ito pong sticker ni Lumina, ayan po. So dapat po 2 yan. 2 po yan ang ilalagay natin. Ito po sa may bintana o kaya doon sa may harapan ng bahay. Ito naman po sa may pintuan natin siya ididikit. So kung wala po ito, hindi pa tayo pwede mag-start. Dapat sabay po itong 2 na to. Ayan po. So 3 units. So ayan po, 3 sticker po yan. Pens and extension permits po. Ayan. So pag ganitong hawak na po namin ang pinaka-permits, yung sticker, yung tarpaulin, pwede na po kami mag-start sa extension. Ayan po. So, bali na-share ko lang po sa inyo para meron din kayong ideas. Kasi yung iba po akala na once na turnover na po yung unit, akala po nila pwede nang ipagawa agad, pwede nang galawin agad. Hindi po. Lalo na po pag extension, kailangan po natin kumuha ng permits. Ngayon, kung wala po kayong tagalakad, meron po akong kakilala. Ayan po. So, meron silang all-in palakad. Sila na po nag-aasikaso ng lahat. Ayun, message nyo lang po ako, lalo na kung taga-Luminatansa po kayo. Ayan, thank you. Thank you po kay na Ma'am Mickey tsaka kay Sir Reynaldo ko ng Phase 5. Sila po yung nag-asikaso ng permits ni Ma'am. Ayan po. So, bali, PM nyo lang po ako kung wala po kayong kilalang maglalakad ng inyong permits. Tapos, ayun nga po, na-share ko lang po sa inyo, lalo na po doon sa mga zero ideas sa pagpaparenovate ng unit dito sa Lumina. Hello po! Ayan. Good morning! Ang ganda po ng ating weather today. So actually sa umaga maganda, maaraw. Sakto lang, pagdating ng hapon ulan. So finally, ulit, itong 3 row house na project namin is na-release na po yung kanyang mga permits. Ayan. So nakalagay po sa bintana yung ating mga tarpaulin ni munisipyo. Ayan. Nakadikit na rin po yung sticker ni Lumina. Photocopy lang po yan. So ayan siya. So, recap lang po tayo. Yung 3 unit na to, 2 lang muna gagalawin namin. Yung isa po kasi is stock room namin ng mga materyales. So, nakasara lang muna yan. So, bali, nung na-release na po yung ating permit, nag-start na po kami magpahukay. Sa likod na muna. Sa likod na muna po unahin namin. So, as you can see, medyo basa-basa itong ating lupa gawa ng nabasa. Nung mga nakaraang araw, hindi po ako nakakapag-update gawa na medyo malayo din po kasi. Pero meron naman akong sinesend na picture kay ma'am. So, yung mga pinagtibagan namin sa loob, yung mga bato-bato, tiles, ni Lumina sa bathroom, is nakakot na rin po yun. So, hindi ko lang alam kung ilan na po yung lista namin sa pahakot. Pero ang isang hakot po is isang elf, 800 po yun. So, ito, ipapahakot ko na rin po. Ito medyo marami na. Para pag dineliver po yung mga buhangin, semento, hollow blocks, meron po tayong paglalagyan. Ayan. So, 3 po pala ang nandito. Si Bayaw, si Tatay Jerry, tsaka si Kuya Jake. Ayan. So, bali ito po,
Yung isang unit na lang po pasukin ko kasi isang design lang din po ito. Bali yung mga kisame po dito ni Lumina is tinanggal po namin kasi magdadagdag po kami ng mga metal parings kasi issue na po dito sa Lumina na yung kisame katagalan pag nahanginan, siguro pag mabagyo may hangin papasok sa init, natutuklap na po, minsan bumabagsak pa nga. So technically hindi ko alam yung reason kung bakit bumabagsak, pero kung mapapansin nyo, sobrang laki po ng gap, kaya konti lang yung kakapitan ng mga screw o kaya ng rivet. Ayan po. So bali tinanggal po namin dito, pinaklas po namin yung dating kisame. Ayan. So mas maganda nga rin siguro sa part po ng extension, pangit pag umuulan. Pero pag sa part po dito sa may kisame, mas maganda pong umulan para manotice, ma-observe nila workers kung may mga leaks o tagas. Pero yun nga po ang gagawin namin dito. Lahat po i-check namin sa roofing, sa gutter, sa flashing, lahat po yan i-check namin. Magkakaroon kami ng pagpipintura rin sa roofing para protection din po yon sa pagkasira o pagkakalawang. So mapapansin nyo, naka-slope po ng paganon, pababa. So ito po ipapantay po natin siya. Katulad po ng ginagawa namin sa mga Angeli SF na yung ceiling is nakapantay. So yun po yung gagawin natin. Ipapantay po natin yan. So bali ito po, proud to say na ibang-iba po talaga yung interior nito. Nung diniscuss po siya sa akin ni client, actually na-amaze ako kasi pwede pala yung ganon. Kasi usually, yung bathroom nilipat doon o kaya inusog doon sa likod. So ito po ang mangyayari po dito. Ang bathroom is nandito sa may unahan. Ayan po. So pagdating naman po sa loob, pwede naman po tayong magbago. Pero yun nga, meron pa rin tayong mga i-consider na mga pader na dapat gawin. So before din kami mag-start sa bathroom, hindi ko na po i-discuss masyado. Basta yan po yung setup namin. Yung bathroom po dito, wala na po yan dyan. So, yung kisame, papantayin po natin yan. Dadagdagan po natin ng mga metal parings yan para mas maraming kakapitan yung ating hardiplex at mas matibay. Ayan. Tapos, ito nga rin ang kagandahan dito. Since nabuksan natin yung kisame, yung wirings. Yung wirings, unang-una, mache-check natin. Pangalawa, ma-check din natin kung anong wires ang ginamit. Pangatlo, makakapaglatag po tayo ng wiring. Halimbawa, gusto ni ma'am dito, may pin lights, may cove light, ganon. So, sa kitchen, kung ilang ilaw ang gusto niya ilagay, pwede rin, di ba? Ito po kasi, kung hindi natin gagalawin, nakapix na. Parang dalawa lang po yung ilaw. Isa yata sa bathroom, isa rin dito. So, ito rin po yung kagandahan na talagang maipapagawa mo siya ng buo. Pwede pa siya iangat? Pwede pa siyang iangat. Malaki pa yung gap dun eh. Ayan. So, iaangat po natin ng konti. Tapos, ito nga, napansin ko rin po pala, wala siyang insulation. So, ito, row house, sobrang po niyan, sobrang init kasi ang baba ng ceiling. So, at least, maglalagay tayo ng insulation. Ang laking less din po yun. Tapos, yung ingay din po ng ulan, laking less din po yun pag meron tayong insulation. Yung insulation naman po na ilalagay natin dito is double. Double naman po siya. Ayan. Tapos, ang kagandahan din po dito is, bukod sa meron siyang hardiplex, is gagamit din po kami ng PVC ceiling panels. Ayun. Yun din yung gusto ni ma'am sa mga gawa namin. Kasi nga, yun nga, napansin niya itong kisame dito, upon turnover, is, yun nga, kita na yung mga crack, kita na yung mga bumukang pintura. Ayun. Possible po kasi yung kasi sa init po. So, talagang mas sinasuggest na lang din po namin yung paglalagay ng PVC. Ayan po. So, bali, napahakot na po namin yung mga pinagtibagan dito. Napahakot na rin po. So, mga lupa-lupa na lang. Yan lang gagamitin mo. So, dito po sa labas,
Ito po yung back extension inuna namin. So, wali, nahukayan na rin po. Yung lalim naman po, standard naman po tayo. May standard naman po tayong sinusundan. So, may tubig-tubig lang. Yan ang mahirap po sa paggawa pag ganyan umuulan. Lalo na pag extension po yung gagawin. Andiyan pala yung muhon, no? Kulang pa kayo ng konti. Muhon na yan ang kapitbahay, no? Muhon na yan. Dito yan. Oo. Hinukayan. Hinukayan. Ayan. So, bali yung sukat nito. Ang sukat nito, ano? Ano yung sukat nito? Ano lang? 2x4. No? Walang to. Wala nang 2. Pero malaki pa rin po talaga pag na-extend siya. Pasensya na, putik, umulan-ulan. So, mas maganda ring diskarte po pag nagpa-renovate kayo ng unit, lalo na pag isang buo. Unahin nyo po yung gantong diskarte. Papahukayan nyo muna. Tapos ipapahakot nyo po yung mga lupa. Tsaka po kayo, bago po kayo mag-order ng mga materyales, para yung mga materyales po is meron na siyang paglagyan, at the same time hindi po siya maputikan, 'di ba? Kasi tingnan nyo, messy. So ito po, 3 unit yan. May firewall po ito. Ayan, sorry, nabubulol. So magpapader tayo dito sa kabila, magpapader din tayo sa kabila. Actually, ganoon naman din talaga. Kaso ito kasi, isa lang yung may-ari, pero mas suggest din talaga ni ma'am na kada isang unit is may pader. Kada isang unit may pader. May sariling pader. Ayan po. Tabi po. Tapos nadulas ka sa ano, oh. Nadulas sa putik. Tapos nadulas ako dito, oh. Diyos ko po. Ayan. Madalas pa naman, mama. Oh, madulas nga. Ingat-ingat kayo. Nag-iingat kayo pag ano, may mga kuryente pa dyan. Ingat-ingat. Walang kuryente yung dalawang yan. Tinamaan ni James yung ano niyan. Ayusin na lang niya yan. So, nagpapasalamat po ako unang-una kay Lord. Pangalawa kay ma'am kasi sa amin niya ito pinagkatiwala. First time ko po magkaroon ng project na row house, 3 agad. So, thank you po. Thank you sa amin po kayo, Tumuloy. Ayan. So, according kay ma'am, meron po siya mga kinonsider kasi meron na rin po siya mga na-inquiran bukod po sa amin. Ayun nga po, may mga kinonsider po siya. So, ayan ma'am, thank you po. At isa na po doon is si Ray po daw is hands-on sa mga projects. Ibig sabihin, gusto ko si Ray kasi gumagawa talaga siya sa unit. Isa po yung sa kinonsider ni ma'am. So, thank you ma'am, thank you. Merry Christmas. Merry Christmas ma'am, ayan. So, si ma'am mabait, hindi rin kami minamadali. Kung ano lang yung magagawa that day, okay. So, ayan, thank you. Sana lahat ng kliyente namin is nakakaintindi. Ayan po.